Okay, so, hanapin lang natin si Enrico Ferri kasi kay Enrico Ferri na tayo. So 'yan, Enrico Ferri, also an Italian criminologist. Socialist din siya and student of Cesar Lombroso gaya nga nung sabi natin kanina. So, Cesar Lombroso, founder ng Italian School of Criminology, sabi nga natin. While Lombroso researched the purported physiological factors that motivated criminals, Ferry investigated social and economic aspects. So, nag-focus naman sa social and economic aspects si Ferry. Hindi siya nag-focus dun sa mga atavistic stigmata na diniscuss natin kanina. Okay, so he also served as the editor of the socialist daily Avanti, and in 1884, saw his book Criminal Sociology published. Okay, so na-publish yung kanyang libro na Criminal Sociology. And later, his work served as the basis for Argentina's Penal Code of 1921. Okay? Ferry rejected Lombroso's belief known as biological determinism in favor of examining the role of social and environmental factors in crime. So naniniwala kasi si Ferry na may kinalaman daw yung society and yung environment kung bakit nakakagawa ng crime ang isang tao. He argued that sentiments such as religion, love, honor, and loyalty did not contribute to criminal behavior, no? So yung mga yun daw wala daw kumbaga hindi daw yan nagiging dahilan kung bakit nakakakomit ng crime ang mga tao. As these ideas were too complicated. So masyado daw yun complicated. Okay, to have a definite impact on a person's basic moral sense from which he believed criminal behavior stems. So naniniwala siya dun sa na kaya daw nakaka-commit ng crime ang isang tao, may kinalaman daw yung basic moral sense ng isang tao. He argued that other sentiments such as hate, cupidity, and vanity had greater influences as they held more control over a person's moral sense. Okay, so yung hate, no? Cupidity, vanity, sobrang taas ng pride. So yan daw yung mga dahilan kung bakit nakaka-commit ng crime ang mga tao, no? Dahil mas may kinalaman yan sa moral sense, sabi niya. Then Ferry summarizes his theory by defining criminal psychology as a defective resistance to criminal tendencies and temptation. Kumbaga parang ang criminal sa psychology daw, no? Ginawa niya ng meaning na kung saan ito daw yung hindi napigilan ng isang tao daw, no? Kumbaga hindi nila napigilan daw yung mga temptations kaya daw nakakommit ng crime ang isang tao due to that ill-balanced impulsiveness which characterize children and savages. Then his greatest contribution was his attack on the classical doctrine of free will. So inatake nila yung pag-aaral ng free will ni Beccaria sa classical school, no? Sinasabi kasi doon, 'di ba, na may free will ang isang tao. So, Ferry believed that criminals could not be held morally responsible for their crimes because they did not choose to commit crimes but rather were driven to commit them by conditions in their lives. So naniniwala si Ferry na yung tao kaya nakakomit ng crime yan hindi dahil sarili niya lang yung desisyon. Kumbaga daw may mga factors din sa environment or condition sa buhay nila na kung saan yun yung naging dahilan kung bakit nakakakomit ng crime ang isang tao. For example nga daw yung poverty, no? Malaking bagay daw 'yan. He also claimed that strict adherence to preventive measures based on scientific methods would eventually reduce crime and allow people to live together in society with less dependence on the penal system. Okay, so yung strictong pagsunod daw dun sa mga preventive measures or yung mga pagpapatigil sa paggawa ng krimen based on scientific methods. So, yung mga yan daw is mapapababa yung mga krimen na nangyayari sa lipunan. And pag bumaba yung mga krimen sa lipunan,
mahahayaan na maging masaya yung pamumuhay ng mga tao, 'no? Kumbaga hindi na sila, dedepende dun sa parusang ipapataw dun sa mga gumagawa ng krimen, okey? Okey, so yun lang pala yung, contribution ni Enrico Ferri. Then next natin is si Rafael Garofalo. Okay, Italian criminologist din siya and jurist. So si Garofalo, student ulit siya ni Cesar Lombroso, na kung saan tinatawag natin father of criminology si Lombroso. He rejected the doctrine of free will, no? Kagaya ni Ferry, ayaw niya rin sa free will, may mali daw. Okay, and supported the position that crime can be understood only if it is studied by scientific method. So, maiintindihan lang daw ang krimen kung pag-aaralan ito through science. Okay? So, yun yung sabi ni Garofalo. Then, he attempted to formulate a sociological definition of crime that would designate those acts which can be repressed by punishment. So, nabuo niya yung tinatawag niyang natural crime, no? Nagkaroon ng natural crimes kay Garofalo. So, sabi rito, were considered offenses violating the two basic altruistic sentiments common to all people, namely probity and piety. So, nakakakomit daw ng crime or nakakakomit ng natural crime ang isang tao dahil doon sa tinatawag na probity and piety. Okay, so yung probity and piety na yan, kaya daw nakakakomit ng crime ang isang tao under dun sa probity na tinatawag niya ay dahil daw dun sa lack of integrity ng isang tao and lack of honesty. So kaya nakakakomit ng crime gaya ng mga pagnanakaw, ganyan. And lack of empathy naman under piety, kaya nakakakomit ng crime ang isang tao. Kumbaga yung awa sa ibang tao, wala, kaya nakakakomit ng crime ang isang tao. Then sinasabi rin niya dito na ang krimen ay isang immoral act na kung saan nai-injure nito yung mga tao. Then this was more of psychological orientation than Lombroso's physical type. So, ito ay psychological orientation daw, no? Sabi kasi natin, si Lombroso, physical type yung sa kanyang pag-aaral. Then, Garofalo's law of adaptation followed the biological principle of Charles Darwin in terms of adaptation and elimination of those unable to adapt in a kind of social natural selection. Consequently, he suggested first, death for those criminal who acts grew out of a permanent psychological anomaly, rendering them incapable of social life. So, death penalty daw ang ibibigay para dun sa mga criminal na kung saan dulot yon ng psychological anomaly. Na kung saan yung tao na yan kaya naging criminal, hindi siya marunong makihalubilo sa mga tao. Pangalawa, partial elimination naman or long time imprisonment para daw dun sa mga tao na fit ang buhay sa mga nomadic or yung parang pagala-gala. Okay? Or na-stuck sila sa primitive tribes yung buhay nila. Then enforced reparation naman or yung mas kilala natin na parang pagkakasundo or yung danyos, pagbabayad ng danyos on the part of those who lack altruistic sentiments but who have committed their crimes under the pressure of exceptional circumstances and are not likely to do so. So kapag naging natural crimes naman daw ang nakomit mo, no, dahil nga dun sa lack of integrity and honesty or lack of empathy. Okay, so yon, danyos or pagbabayad, pakikipagkasundo lang daw yung gagawin. Okay? So, as long as parang nagsisisi ka na nasasabi mo na hindi mo na ulit gagawin pa yung krimen na nagawa mo. Okay? So, may comparison tayo dito ng classical and positivist. So, nasa left side is yung classical and right side yung positivist. Okay? So, sa classical school, nandyan daw yung legal definition of crime. Then sa positivist, no to legal definition.
Sa classical, punishment fit for the crime. Then sa kabila, punishment fit the criminal. Then sa classical ulit, doctrine of free will. Then sa positivist, doctrine of determinism. Then classical, death penalty allowed. Then positivist, abolition naman ng death penalty. So may kontra talaga sila, di ba? Then sa classical, no empirical research. And sa kabila, inductive method. Then definite sentence and indeterminate sentence. Okay? So, next natin is theories of crime causation. So, dadaanan lang natin to guys dahil sa second semester yata, kung di ako nagkakamali ay magkakaroon kayo ng subject about dito. No? So, kumbaga, magkakaroon kayo ng advanced knowledge about dito. So, biological theories, this refers to the set of theories that point to physical, physiological, and other natural factors as the causes for the commission of crimes of certain individuals. This explanation for the existence of criminal traits associates an individual's evil disposition to physical disfigurement or impairment. So kapag sinabi nating biological, it means genes, di ba? So genetically na namamana, no? Namamana daw. Okay, so part ng biological is yung physiognomy, the study of facial features and their relation to human behavior. Okay, so ito daw yung pag-aaral sa facial features ng isang tao and kung ano ba yung relation nun sa behavior ng isang tao. So, nandyan si Giambattista de la Porta. So, founder siya ng human physiognomy. And according to him, criminal behavior may be predicted based on facial features of the person. Okay, so parang ganun siya kay Lombroso, no? Then si Johann Caspar Lavater naman, sinuportahan yung paniniwala ni De La Porta and also naniniwala siya na person's character naman is revealed through his facial characteristic. So base daw sa pagmumukha na naman, no, or sa katangian ng mukha ng isang tao, malalaman kung ano yung pag-uugali ng isang tao. Then letter B, phrenology, craniology, or cranioscopy. So ito naman yung pag-aaral ng skull, no? Kung may kinalaman ba yung hugis ng skull sa behavior ng isang tao, sa personality, or may tendency ba na maging criminal ang isang tao kapag ganito yung hugis ng kanyang skull. Then nandyan si Franz Joseph Gall. So, na-develop niya yung cranioscopy, yung pag-aaral nga sa skull, na kung saan lumaon tinawag na phrenology. Then, nandyan din si Johann Caspar Spurzheim. So, assistant siya ni Gall sa pag-aaral ng phrenology. He was the man most responsible for popularizing and spreading phrenology to a wide audience. Kung hindi ako nagkakamali kasi guys, no, si Johan nga, si Spurzheim, assistant siya ni Gall. So si Gall, ang focus niya, aralin yung mga skull nga, di ba? Yung cranioscopy. Then, yung mga nalalaman niya, syempre nalalaman din ni Spurzheim. Okay? Then si Spurzheim, siya yung lumalabas nung kanilang clinic or office para magpalaganap nun. Kumbaga, sa loob lang ng office or ng hospital si Gal, pero si Spurzheim yung nagpapakalat. Kaya sinabi na siya yung most responsible sa pagpapopularize daw. Then next is physiology or somatotype. Okay, refers the study of body build of a person. So may kinalaman naman ito sa pag-aaral ng body build ng isang tao. So may kinalaman daw yung body build ng isang tao kung ano yung possible na magiging personality niya or kung ano yung types of crime na makocommit niya in the future. Okay, so andyan si Ernest Kretschmer. Okay, so may tatlong principal types of physics siya. Asthenic, athletic, and picnic. Okay, so yung asthenic, characterized daw yan yung mga payat, maliliit, and mahihina. So, sila yung mga mostly na
nagiging magnanakaw daw. Then athletic naman, muscular and strong, malalaki yung pangangatawan, no? Malalakas. So sila naman yung involved sa mga violent crimes. Then picnic, stout, round and fat, yung sa mga bilugan nating pangangatawan. So mostly mga panggagancho or pang-scam naman daw yan. Then this plastic, kumbaga nabuo niya to is combination of two body types. Kumbaga hindi proportion yung body niya. For example, sa paa niya, banda, sa lower, payat. Then pagdating sa ibabaw, malaki, no? So ganun siya. Pinaghalong aesthetic and picnic. Okay? So yung sa mga nagji-gym ang tawag nila is yun yung chicken legs, kung di ako nagkakamali. Yung mga nag-skip daw ng leg day, no? Then next natin is si William Herbert Sheldon. So, may counterpart siya, no? May somatotypes naman siya. Ectomorph, mesomorph, and endomorph. So, yung ectomorph sa kanya, tall and thin. So, unlike dun kanina kay Kretschmer na small and thin, sa kanya, tall and thin. So, matangkad na payat. Okay? So, hindi daw ganong socialized, no? Hindi nakikisalamuha, introvert, ganyan. Pero mas matalino sa pangkaraniwan. Then, mesomorph. So, yan naman yung mga muscle man natin, no? Yung mga laman ng gym, for example. Then, endomorph, ito naman yung mga heavy builds, yung malalaki na mga mababagal. Okay, next natin. Letter D is heredity. So, heredity naman is the transmission of traits from parents to offspring. Ito nga yung sinabi ko kaninang namamana, no? Na ililipat sa anak yung traits ng magulang. Okay, so kilala naman dyan si Richard Louis Dugdale. Okay, so si Dugdale ay nag-conduct ng pag-aaral sa Jukes family na kung saan ni-research daw niya yung family tree ng Juke family as far as 200 years, no? Then, na-discover niya na most daw ng mga descendants ng Jukes were criminal. Okay, so tingnan natin, no? Ito yan. So, Juke family tree, ayan, si Dugdale and si Stabrook ang nagtulong dyan. So, the Juke family daw ay consist ng 6 girls na kung saan sila ay illegitimate. So, sabi natin guys, ang illegitimate, hindi yan yung mga anak sa labas, no? Kapag sinabi nating illegitimate child, ito yung mga bata na ipinanganak nang hindi pa kasal yung kanilang mga magulang. Pwede nating sabihin na kasal sa labas ng, anak sa labas ng kasal, no? Okay, so yun ang illegitimate, no? Then, one of the 6 sisters na yon is si Ada Duke or yung mas kilala sa tawag na Margaret. Okay, so siya yung tinatawag nating mother of criminal. So bakit kaya naging mother of criminal si Ada Duke or si Margaret, no? So si Dugdale, inaral daw niya, no, yung 1,200 descendants ni Ada Duke. Okay? So 75 years. Halimbawa, ito si Ada Duke. So lumipas ng 75 years, nagkaroon siya ng 1,200 descendants. So nandiyan na yung kanyang mga apo sa kaapo-apuhan, mga ganun na, no? So 280 diyan ay yung mga paupers. Yung paupers na tinatawag diyan is eto yung mga sobrang hirap, no? May hirap na tao. Then 140 doon ay criminals. Napakarami, no? Then 60 habitual thieves. Mga magnakaw, no? Paulit-ulit gumagawa ng pagnanakaw. Then 300 doon pinanganak ng premature. 7 murderer, 50 prostitute, 440 naman contaminated with sexual diseases, nagkaroon ng sakit, no? Then 30 were prosecuted for bastardy. Okay, so naparusahan dahil sa bastardy. So bastardy yan yon yung sinasabi natin kanina na
anak sa labas, no? Okay? Or pagiging illegitimate. Okay? So, yon. Then, andyan, no, sa baba, Ada Duke, aka Mother of Criminals, no? AKA means also known as, no? Ada Duke or Ada Duke, also known as Mother of Criminals. Then, si Henry Goddard naman. Okay, so he traced the descendants of Martin Kalikak from each of his two wives. So si Martin Kalikak nagkaroon daw ng dalawang asawa na nagkaroon ng iba yung resulta doon sa kanyang mga naging asawa. No? Iba yung naging resulta ng mga anak niya, iba yung naging resulta ng mga anak niya doon sa pangalawa. And kinoin ni Henry Goddard yung term na moron or sa atin sa Pilipino ang tawag natin dyan ay mga tanga yata, no? Kung di ako nagkakamali, no? Okay, so Martin Kalikak was a soldier of the American Revolutionary. So sundalo si Martin Kalikak. Okay? Then war and while stationed in a small village, he met and had illicit relation with a feeble-minded girl. So dahil sa gera, no? Nadestino siya sa isang maliit daw na village. Okay? Na kung saan nakakilala siya ng isang babae and nagkaroon sila ng patago, illicit or ipinagbabawal na relasyon kasi yung babae ay may problema sa pag-iisip, no? Kumbaga mahina yung ulo. Okay? So nagkaanak sila. Then nagkaapo-apo ganyan. So 489 daw yung naging descendants nila. Okay, so out of 489, 143 doon ay nagmana doon sa babae na mahina ang ulo. Then 36 were illegitimate, 3 were epileptics, 3 were criminals, 8 kept brothels, no, yung sa mga motels. Then 82 namatay nung pagkabata pa lang and 46 lang yung naging normal. So wala pa sa 10% yung naging normal doon sa kanilang mga naging anak. Then, at the close of the war, pagkatapos ng war, si Martin Kalikak bumalik sa kanyang tahanan. Okay? Na kung saan nakapag-asawa siya ng isang babae, no? Na anak ng isang miyembro ng isang magandang pamilya. Okay? Then, nung kinasal sila, nagkaroon siya ng 4,967 descendants, no? So, yung anak nila, nagkaanak, apo-apo-apo, ganyan. So, inaral ni Goddard yung 4,967 na descendants ni Martin Kalika. So, upon pag-aaral, okay, so, isa lang daw yung normal mentally. Isa lang yung abnormal mentally, no? Isa lang yung nagkaroon ng problema sa pag-iisip. All but one. Sabi nga, lahat matino maliban sa isa. Okay? Then, may dalawa na naging alcoholic. Then, isa naging convicted naman sa religious offense. No? Nakagawa ng offense laban sa simbahan. Then, 15 ang namatay nung bata pa. Then, isa lang daw yung naging criminal or epileptic. Okay? Then next natin ay si Charles Goring naman. So, si Charles Goring naniniwala na ang criminal traits na ipapasa nga from parents to offspring. Naniniwala siya dun sa kung ano ang puno, siya ang bunga. And pinropose niya na individuals who possesses criminal characteristics should be prohibited from having children. So, kapag ka daw ang isang tao, no, may criminal characteristic, dapat daw pinipigilan na yan na gumawa ng baby or magkaroon ng anak. Bakit? Kasi naniniwala nga siya na namamana ng anak yung criminal characteristic ng magulang. So, para hindi na dumami pa yung magiging criminal. So, yun yung pinapoint ni Charles Goring. Okay, then, intelligence as a factor of criminality.
Okay, so the classic studies of the Duke and Kalikak families were among the first to show that feeble-mindedness or low intelligence can be inherited and transferred from one generation to the next. So, yung Duke family and Kalikak family, isa sila dun sa mga nagpatunay na talagang namamana yung pagiging mahina ng isang tao, no? Yung pagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Then, numerous tests were also conducted that led to the development of the use of IQ tests. So, kaya nagkaroon na ng mga IQ tests para i-test yung IQ ng mga nakakagawa ng krimen. And ang naging resulta daw, ayun nga, napatunayan na karamihan sa mga nakakagawa ng krimen ay low talaga, no? Below normal yung IQ. Okay, next natin ay si Alfred Binet. So, isa siyang French psychologist na kung saan nag-develop ng first IQ test. Okay? So, the test measured the capacity of individual children to perform tasks or solve problems in relation to the average capacity of their peers. So, paano nga ba niya na-develop yung unang IQ test? So, kumuha siya ng magkakaedad na bata. And base doon sa mga bata na yon, may mga pinapagawa siya. Then doon niya makikita kung may bata ba na hindi nakakasabay dun sa mga kaedad niya. So ibig sabihin kapag ang bata ay hindi nakasabay dun sa karamihan na same edad niya, it means isa yon sa mga may low IQ.